Una sa lahat mga idol, congratulations sa mga paldong-paldo! Putragis! Sa totoo lang mga tol, isa ako sa mga nawala na ng pag-asa. Akala ko yung talpak ko kasi paglabas pa lang nung ads, tumalpak na ako, knockout kasi mero. Akala ko, hindi na ako mananalo kasi nga nagkaroon ng problema sa weigh-in. Hindi mo kaming binigo na naniwala sa sinabi mong knockout. Ang sarap ng panalo. Round 1, dalawang beses pa tinumba. Hindi lang basta knockout mga tol ha. Naawa na yung referee kasi baka mamatay na si Saul Sanchez eh. Mahirap yung ginawa ni Casimero mga tol kasi unang-una nag-overweight, then nag-demand yung kampo ni Casimero hanggang 128 pounds lang kaninang 10:30 ng umaga. 128 pounds. So, kahit nag-overweight siya ng mga ilang pounds, binigyan siya ngayon ng no rehydration hanggang 128 lang. Pero, yung ginawa niyang performance ngayon, swabe. Round 1. Isa na rin ako sa nag-akala na baka aabot na ito sa decision, kukulangin na yung lakas ni Casimero, baka hindi na niya magawa yung lakas niya kasi nga, hindi na siya nakapag-rehydration ng matindi. Pero ginulat na naman tayo ni Cuadro Alas. Kasi round 1, pinakita niya na malakas talaga ang kamao. Kahit sabihin tuyong-tuyo na yung katawan niya, hindi pa nakapag-rehydrate ng matindi yan. Paano na lang kung nakapag-rehydrate pa ng mas maganda? Baka isang segundo lang tapos na ang laban, di ba? Kaya kasi mero salamat dahil kahit hindi ako mag-content ng ilang araw, faldong-faldo. Kaya salamat tayo kay Cuadro Alas mga tol kasi may pangkain na tayo ng mga ilang araw. So paano nga ba yung naging tema ng laban mga tol? Ito kasing si Saul Sanchez, porket akala niya na tuyong-tuyo itong si Casimero, kaya na niyang tunawin sa round 1. Kita niyo naman yung si Sanchez, nakipagdikdikan pa talaga. Hindi niya nirespeto na Cuadro Alas yung karap niya. Dahil siguro nag-overweight tapos tuyong-tuyo yung katawan, 128 pounds lang to, parang papel na lang to, bakbakin ko na, dudurugin ko na. Doon nagkamali si Sanchez. Hindi niya tinantya. Kasi ang gagawin talaga ni Alas dyan mga tol, round 1 pa lang, dudurugin na niya itong si Sanchez. Kasi pagdating ng late round, kapag hindi niya nadurog ito, siya ang kawawa pagdating sa late round. Kaya ang gagawin talaga ni Casimero, uunahan niya. Dudurugin na niya agad sa mga unang round. Kasi kung papabutin pa ni Casimero sa late round, magkakaroon na ng advantage si Sanchez. Itong si Sanchez naman, dapat nirespeto niya si Casimero. Pwede naman siyang magtakbo-takbo muna, pitik-pitik. Diba? Tatantay niya kung may lakas pa itong si Casimero. Pero hindi niya nirespeto eh. Nakipagdikdikan din si Saul Sanchez. Anong nangyari? 2 beses bumagsak. Yung unang bagsak niya, hook. Lakas ng hook ni Casimero mga tol. Bulagta si Sanchez, bumangon. Akala niya, kaya niya. Nasundan pa. Bagsak ulit. Nakabangon ulit si Sanchez. Round 1 pa lang ngayon. Pero yung pangatlo mga tol, habang dinudurog na siya ng paunti-unti, naawa na yung referee. Baka mamatay na si Sanchez. Kaya tinigil na lang. Panalo ngayon si Casimero by round 1 knockout. Ito ang unang talo ni Saul Sanchez via knockout. Round 1 pa. Hindi lang basta knockout. Kaya congratulations sa mga kapwa kong nagtiwala na mananalo si Casimero by knockout. Pagkatapos ng laban kanina, sabi ni Cuadro Alas, ibigay niyo sa akin si Inoue. So si Inoue talaga ang gusto mga tol. Pero kailangan kapag Inoue na, kompleto na ang kondisyon niya. Yung sagad-sagad ng kondisyon niya, hindi na yung pwedeng mag-overweight, tapos madadaan sa mga kondisyones. Dapat yung Cuadro Alas na matindi ang kondisyon. Pero bago yan, gusto ko mapalaban muna si Inoue kay Murodjon Akhmadaliev o kaya kay Sam Goodman. Ano mga tol, gulat ba lahat sa pinakita ni Casimero? Malakas talaga ang kamao ni Casimero mga tol. Okay mga tol, so mag-enjoy muna tayo ngayon kasi may pangkape tayo. Ingat tayo lagi.